Ayan, balik tayo mga Cancer. Pasensya na, biglang nag-stop yung video ko. Anyway, na kasi phone ko minsan biglang nagsa-stop na lang eh. Anyway, Ace of Swords, ang unang-una lumabas ay the Wheel, the High Priestess, and the Ace of Swords. So, ano ibig sabihin nitong tatlong to? May fortune, may swerte, posible na pwedeng dumating sa inyo. No matter of 3 weeks or 3 months. Yun. Mukhang nakikita ko din na parang mas nagiging tap in kayo sa mga intuition ninyo, sa mga guts, o mga hinala o pakiramdam ninyo, yon. Mas maliliwanagan din kayo sa isang bagay na nais nyo malaman kasi para bang may bumabagabag sa isipan ninyo na makukuha nyo rin barang araw. Maaring may iba sa inyo na problema sa isang paparating na math exam. Ang aga eh, no? Kakasimula pa lang ng klase eh. Hindi, pero may iba sa inyo, not in this month, but susunod pa na mga weeks or months, posibleng magkaroon kayo ng ganong problema. Pero magiging madali naman din sa inyo to. Kumbaga magkakaroon ng swerte. Ayun, yun yung sa inyo, Cancer. So, good luck sa kung ano mang exam yun or ano man ang bumabagabag sa isip ninyo, mga Cancer. So, punta naman ngayon tayo sa Leo. Ayan, isa yun sa, malalakas kong zodiac sa natal chart ko. Ayan, lumabas na nga, Leo. Page of Cups sa inyo. So, posible may mga naniligaw sa mga Leo ngayon. Or may mga nagpaparamdam o maaligid. Bakit? Glowing ba tayo ngayon, Leo? Ayan. Nakikita ko, pwedeng may mga maliligaw dyan sa mga singles man or mapaano man, dalaga man o may anak na, mga ganon. Pero more on single. So, single mom, mga ganon single na mga dalaga, yun po. Ngayon, 2 of Wands ang lumabas. Tapos, 4 of Wands. So, posibleng... Ang 2 of Wands din kasi may hinihintay. Aside sa 3 of Wands, may hinihintay din siya. Ang 3 of Wands naman kasi is 3 of Wands na naghihintay na alam ng malapit na. Konting-konti na lang. Ang 2 of Wands is somehow matagal pa. Pero, guaranteed naman here na makukuha mo at magiging maayos naman kahit matagal. Ganon. So, may hinihintay kapihado na love offer. And guaranteed naman na makukuha mo ito ng maayos. Kasi mukhang masaya naman. Ayan. Tsaka naririnig ko huwag magmadali. Yun. Hindi mo kailangan magmadali. So, chill lang, Leo. Chill lang. Enjoy lang the moment kung ano man kung nasan ka man ngayon. So, na tayo? Proceed tayo sa Virgo. Virgo. Mga virgins ng zodiac. Ngayon, Virgo season na sa pagkakaalam ko. So, happy birthday sa mga Virgo dyan, mga virgins. O, diba, dalawa na agad nung lumabas. O, Temperance and the Queen of Swords. Kuha tayo last one. The Three of Cups. So, the Temperance, ang angel, or Temperance is like patience. Queen of Swords, pagiging guarded, discipline. Three of Cups is reconciliation or reunion sa mga magkakaibigan. So, what I'm seeing here, regards naman to sa mga magkakaibigan na or sa sarili mo din at the same time. Na-develop mo nakikita ko dito na iba sa inyo na-develop ang mas magiging mapagpasensya. Mas nakikita ko mas naging kayo, parang kung ikukumpara nyo yung sarili nyo ngayon sa sarili nyo dati o nung mga nakaraang taon pa, mas mapagpasensya ka ngayon, mas maintindihan ka ngayon. Hindi ibig sabihin pag maintindihin is hinahayaan mo yung mga tao na alipostahin ka, magkaiba yon. Ibig sabihin dito maintindihin is yung tipo bang sa kabila ng lahat ng nangyari, alam mo kung paano distansya at hindi i-tolerate yung mga nagawa nila. Pero in a point na alam mo wala sa iyo yung problema. Ganon. Discipline ka and mas parang guarded ka kasi hindi ka basta-basta nagtitiwala na oo, may mga nakakausap ka na posibleng open ka naman sa pakikipag-usap sa kahit sino, pero hindi ka basta-basta nagtitiwala. Ganon ka ngayon.
Three of Cups, nakikita ko dito pagdating sa pagkakaibigan, mas mapili ka sa pagiging um, approachable kang tao, pero hindi ka yung tipong may ilan lang sa circle of friends mo ang tunay nakakilala sa'yo. Ganon. Ganon ka ng tao ngayon. So, nakikita ko nagkakaroon kayo na realization and happy ka sa, sa change na nagawa mo sa sarili mo, and that's good. That's good. Ayun, and I'm seeing there's a possibility na may, sabi ko magkatagalog, hayaan mo na, Taglish, go. I'm seeing the possibility of magkakaroon ka ng friends, pero hindi sobrang dami. Pero, mga worthy friends naman, din na magtatagal somehow. And if you're gonna see din sa Three of Cups, may Big Dipper here, yan. So, possibly, makaka-impok ka ng maraming luck, ng maraming blessings din at the same time sa pagkilala mo din sa mga kaibigan mo na to. Ayun. So, yun yung para sa inyo, Virgo. Punta naman nga tayo sa Libra. Ano ang para sa Libra? Ayan. Oh, Ace of Cups. Self-love. Pwedeng in love din at the same time or may mag-offer ng love. Yun ang mga nakikita ko. So, teka, parang may mga lumabas ata. Wala, okay. Three of Cups na naman. Lumabas din. Nag-shuffle ako. Two of Swords. Okay. So, ito naman ang kwento ng mga Librans. So, may in love. May iba in love. May iba willing to commit or willing to be in a relationship. May iba naman dito, mas pinipili mo na magkaibigan. Ganon. Dito parang, nakikita ko ewan ko lang pero nakikita ko na may iba dito na nagkagusto sa kaibigan nila. Pero somehow ngayon, parang hindi sa nalilito ka. Kumbaga sigurado ka na sa nararamdaman mo, may Ace of Cups ka na nga dito Pero alam mo yung parang, ayaw mong madali. At parang, yung Two of Cups kasi is parang kang torn sa sitwasyon na handa kang piliin yung isa man do sa dalawang options na yun. Kaso hindi mo lang alam kung ano yung mamumutawi. Kumbaga ano yung mas magiging matimbang. Yun. So, nandito yung pero nakikita ko ayaw mo i-rush. Parang gusto mo na lang mag-enjoy sa kung nasan ka ngayon. Ayan. Tsaka nakikita ko naman din dito, buo yung self-love mo sa sarili mo. So, just stay in love. Ayan. Ang hirap na mga ganyang kwento. Anyway, sige, proceed na tayo. Libra, good luck. Scorpio, sige na, ito na, Scorpio sa inyo. Ay! Diba? Lumabas ang Scorpio. As in, baka ang mga Aries sa Scorpio, may, tawag doon, magka-partner pala Kasi, first card is in the lovers din at the same time. The Hermit. The Star. Ay, okay. So, ito naman ang kwento ng mga Scorpions natin. So, meron dito, tao, na parang nararamdaman niya, alam niya yung feeling niya na in love siya, na na-in love na nga siya. Kaso parang gusto niya munang mag-reflect, gusto niya munang mag-hermit. Pag sinabi kasing hermit mode is parang gusto niya mag-isolate, gusto niya munang may mga ayusin muna siya sa sarili niya. Hindi dahil sa pinaglalaroan ka niya. Gusto niyang, nakikita ko dito sa taong to, bago siya lumapit sa kusino man. Parang person mo to Gusto niya maging settle na ang lahat. Tsaka for this person, wish fulfillment tong nararamdaman niya. And yung kagustuhan niya sana is just na gusto lang niya muna maging settle ang lahat. Yun ang mga Scorpions. Ayun. Yun yung nararamdaman ng mga Scorpios. Scorpios, hindi kayo to Yung taong to.
isang tao to sa buhay ng mga Scorpio. So, good luck sa inyo Scorpio kung sino man itong mga to, okay? Pasensya na hindi sa inyo yung reading, kundi doon sa person ninyo. Ayun. So, ano na, Sagittarius. Punta tayo sa Sagittarius. Hello kayo mga reading ninyo, mga bet. Gusto ko. Ayan, last one na. Ay! Lumabas. Ay! O, diba? Sakto, 3. O, yan. 3 ang sakto ang lumabas. Okay. So, King of Wands, 9 of Cups, tapos 6 of Wands. So, King of Wands, may nakikita ko dito na may mapopromote. Pwedeng may mapromote. Pwedeng may matanggap o mapunta sa isang mataas na posisyon. Pangarap niya actually to. Sa mga sa mga Sagittarius. Sagittarius. Pangarap niya to at talagang posible dun sa nakuha niyang posisyon, pangarap, magkakaroon talaga siya ng abundant money, abundant blessings, yon. Kasi talagang pangarap niya at nakuha niya, nakamtan niya, pinaghirapan niya. Kaya tignan mo naman to, 6 of Wands, nagse-celebrate siya. Respetado siyang tao. At King of Wands is the king itself, the masculine side. Nagpakahirap ka. Deserve mo to. So, yung iba, makukuha pa lang. So, para dun sa mga makakakuha pa lang ng blessing na yon, kudos to you, congratulations. Kasi lahat ng hard work mo, eto, makukuha mo na. Maka-recognize ka na. Ayan. So, congratulations sa mga Sagittarius dyan. Okay, so ano naman tayo? Capricorn. Yan. Sa mga Capricorn. Hindi mga Capri ha, Capricorn. Yan. Wait, last one. Ay! Okay. Lumabas ulit ang Knight of Pentacles. Ay! O diba? Nafi-flip. The Empress. Tapos, the 7 of Wands. Ayan. Yan Nagsha-shuffle ako. Okay. So, the Knight of Pentacles, the Empress, and the 7 of Wands. Ano ang meron sa inyo, Capricorn? Nakakita ko dito, kadalasan kasi ang Knight of Pentacles talaga is the message na talagang slow-moving, mabagal. Pero hindi ibig sabihin na pag mabagal is parang wala kang patutunguhan. Meron, pero kailangan mo lang maging mapagpasensya. Gawin mo lang, tuloy mo lang dapat mong gawin. Dahil relax ka lang. And nakakita ko naman dito sa Empress, kampante ka, may tiwala ka sa kung nasaan ka ngayon, and that's good. Alam mo, yung kahit man hindi mabilis lahat ng ang gusto mo matupad sa buhay mo, may tiwala ka na makukuha mo yon. Wala akong nakikita na mabubuntis kasi may ibang meaning talagang Empress na fertility, mabuntis. Pero yung sa'yo, hindi. Empress in a way na feminine. Na confident ka. Ganon. Hindi ka mag-chase. You attract. Ay, ganon. The Empress. Yun. May tiwala ka and sa panahon na to, sa susunod din na panahon, kumbaga ito na yung parang ikaw ngayon. Wala ka nang, parang ayaw mo nang magsayang pa ng oras, Capricorns, sa mga bagay na hindi naman magbibigay sa'yo ng growth. Kung magbibigay lang to sa'yo ng stress, ayaw mo na masyado magtagal to sa buhay mo. Kasi parang sa isip-isip ko, ang dami ko na pinagdaanan. Nandito na ako sa peak ng mountain. Kasi ang 7 of kung titignan mo yung 7 of Wands sa traditional tarot, sa Rider's Waite tarot, nasa peak na siya ng mountain Nasa taas na siya. So, ibig sabihin, marami ka na pinagdaanan na talaga. So, sa pagkakataon na ito, healed ka na. Gusto mo ng peaceful. Wala ka ng panahon para sa mga time na, oras para sa mga tao na magiging toxic lang sa'yo. So, unbothered ka pag may mga ganon. So, ayun yung sa inyo, Capricorn. And good luck. Kahit matagal, guaranteed. Nakikita ko naman, confident kayo na makukuha nyo dahil makukuha nyo talaga yon. So, congratulations na sa inyo.
Ang galing mukha atang natutupad ang ano ng 2023 na a year of abundance and blessings. Nice. Ano ba, hindi pa last. Aquarius and Pisces pa. So, Aquarius. Last two, pati collective. Okay. Yarn. Sana wag maano to. Mag-stop. Ayan, last. Okay na siya. Okay, lumabas ulit. Three of Wands para sa Aquarius. Mukha atang magkakakonekta yung iba sa inyo dito. The Ace of Cups ulit. Lumabas. And the Queen of Pentacles. So, ang una ko agad nakita dito, nagiging mapagpasensya. Hindi kayo nagra-rush. Hindi rin yung hinahanap. Parang, nakikita ko, hinahayaan nyo lang. Hinahayaan nyo lang kung ano yung dumating sa buhay nyo. Dumating man dito love or abundance. And, mukha naman sa reading na to, makukuha nyo dalawa. Tsaka, kung titignan nyo yung Three of Wands dito, yung babae may surfboard. Kumbaga sa buhay, handa siyang sumunod sa alon ng kung ano man ang ibabato sa kanya. So, kung may kinalaman man sa love, may kinalaman man sa career or finance, go. Ayun. Yun yung sa inyo, Aquarius. Last sa zodiac is Pisces. Huwag sana mag-stop. Taga-ano siya. Nag-hang. No. Huwag kang mag-hang. Ayan. Last one. Okay. The Page of Swords. The Knight of Pentacles. And the Empress again. So, sa mga Pisceans natin, so nakikita ko dito, may pinag-aaralan kayong bago. Gusto nyo mag-aral ulit. May iba sa inyo, gusto mag-aral ulit. O may mga natututunan kayo na bago. Yun. Kumbaga nakita ko dito, dahil sa mga bago nyo pinag-aaralan ngayon, nakikita ko dito na gagamitin nyo yon para sa bago nyong income, or basta gagamitin nyo siya para magkaroon kayo ng pera. Yung bago nyo matututunan ngayon. Nakikita nyo kasi na mukhang makakatulong to sa inyo. So, yun yung nakikita ko. At mukhang sa future is blessed naman kayo. Dahil merong Empress. Maganda. Abundance. Ayun. So, good luck sa inyo good luck sa journey nyo, Pisces, sa paggawa ng new business, pag-aral ng mga bagong bagay. So, good luck. Last but not the least is collective. So, collective, kahit sino man to, kahit anong gender, zodiac, anyone. Okay? Same naman din. Hindi naman tayo nagbe-base sa gender ng pagdating sa spirituality. Okay. Bigla na naman nagahang siya. Diyos ko po. Last one. Okay. Meron sa collective? The Hangman. Ang nakita ko agad dito sa The Hangman is may ina-advise sa inyo na tignan nyo isang bagay na in a different perspective. Tignan nyo ibang bagay sa ibang anggulo. The High Priestess. Kasi, parang nakikita ko dito na may mga bagay pa kayo na hindi nyo alam talaga ng buo. Kaya maganda tignan nyo sa ibang bagay. Tignan nyo sa ibang anggulo. Tsaka kayo malilinawan. The Ace of Swords. Kung nyo makikita yung isang bagay na gusto nyo hanapin. May katanungan kayo sa isip niyo, tignan nyo yung ibang bagay sa ibang anggulo. Guided naman kayo. Safe naman daw siya. Ayun. Yun yung para sa inyo, guys. So, natupad ko yung wish ko na gawan kayo ng reading. Kahit saglit siya, kahit mahaba man. So, ayun. I hope na nagustuhan nyo to and subscribe lang kayo. Katulad na sabi ko, nagawa po ako ng mga personal readings and via online siya.
one reading per session lang siya. So, kung gusto niyo umulit, okay lang, walang problema doon. Basta isa lang po siya every time na magkakaroon ng session. So, don't worry, credible naman po. May mga reviews na sa mismo page and para makita nyo na credible po akong tarot reader. So, ayun, I hope na nagustuhan nyo and see you again in the next videos. Mag-upload pa ako ng iba't iba sa mga susunod na years. Ayan. So, thank you and abangan nyo pa iba ko mga post kasi nagpo-post din ako about sa mga psychology facts, sa mga upcoming astrological events, ganon. So, para sa mga spiritual people out there o mga mahilig sa psychology, ayun, nag-indulge din ako dun sa Dunas Letter. So, ayan, thank you so much and see you in the next video. Bye-bye!